Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalataya, kabilang sa pinakadakilang pamana sa larangan ng pagpapalaki at paghubog ng pagkatao na iniwan sa atin ng ating mga matutuwid na salaf ay ang kanilang malaking pagpapahalaga sa mga kabataan. Makikita ito sa kanilang mga halimbawa at pamamaraan sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at pagtuturo sa kanilang mga mag-aaral. Para sa kanila, ang tarbiya o kaya yung paghubog ng ugali at pananampalataya ay hindi hiwalay sa paghahanap ng kaalaman. Ito ay natututunan tulad ng pagkatuto ng kaalaman mula sa mga ulama. Kaya naman, yung ating mga salafus salih ay nagsabi, كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وهيئته ثم يأخذون عنه. Kapag lumapit sila sa isang tao upang matuto mula sa kanya, una nilang tinitignan ang kanyang pagdarasal, ang kanyang asal, at ang kanyang pag-uugali bago sila kumuha ng kaalaman mula sa kanya. Ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang ilan sa mga paraan ng mga salafus salih sa paghubog sa kabataan. Inuuna nila ang ta'limuhumul aqidatus sahiha. Ang pagtuturo sa kanila ng tamang aqida, tamang pananampalataya. Sapagkat ito ang magiging pananggalang nila laban sa pagkahulog sa mga fitna, mga pagsubok at mga lihis na paniniwala. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng makatwirang panghihikayat at lohikal na pagpapaliwanag. Dahil ito ay may malaking epekto lalo na sa isipan ng mga kabataang nasa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata. Nasaha Abdurrahman ibn Mahdiyin, syaban fakhudu fil kalam, faqal, pinayuhan ni Abdurrahman ibn Mahdi ang isang kabataang nahumaling sa pakikipagtalo tungkol sa usaping theological. Okay? Meron siyang payo sa isang kabataan, isang youth na ito. Ano ang payo? Ano yung kanyang payo? Sinabi niya, Ruwayda kaya bunay, حتى نتكلم أول شيء في المخلوق فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. Dahan-dahan lamang, anak ko. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa mga nilikha. Kung hindi nga natin lubusang maunawaan ang mga nilikha, lalo na nating hindi kayang maunawaan ang may likha. Ito ang kanyang payo sa kabataang yon. At minsan naman ay lumapit si Yaqub sa kanyang amang si Ata ibn Abi Rabah. At sinabi niya, Ya abata, inna ashaban li yaz'umuna anna imanahum ka imani Jibril. O aking ama, may mga kasama ako na nagsasabing ang kanilang iman, ang kanilang pananampalataya ay katulad ng pananampalataya ni Jibril. Sumagot yung kanyang ama, Ya bunay, o aking anak, anak ko, laysa imanu man ata Allah ka imani man asallah. Anak ko, ang iman ng taong sumusunod sa Allah ay hindi katulad ng iman ng taong sumusuway sa Allah. At alam ninyo mga kapatid, nagsikap din ang mga salafus salih na bigyang babala ang kanilang mga anak laban sa mga taong may bid'ah, mga taong nagpapakilala ng mga bagong bagay sa relihiyon na ito. Isang araw, ay nakaupo si Tawus. Nakaupo siya kasama ang kanyang anak. Dumating
ang isang lalaki mula sa pangkat ng Mu'tazila at nagsimulang magsalita ang lalaki na ito. Anong ginawa ni Tawus? Kaagad ipinasok niya ang kanyang dalawang daliri sa kanyang mga tainga. Pinasok niya yung kanyang daliri dahil nagsimula ng magsalita yung Mu'tazila na lalaki na yon. At sinabi niya sa kanyang anak, "Ya bunay, adkhil isba'aka fi udhunayk hatta la tasma'a min qawlihi shay'a fa inna hadzal qalba da'if." O anak ko, ipasok mo rin ang iyong mga daliri sa iyong mga tenga upang wala kang marinig ni isang salita mula sa kanya, sapagkat ang puso ay da'if, ang puso ay mahina. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinabi, usdud, idiin mo pa ang pagkakatakip. Patuloy niya itong inulit-ulit hanggang sa tuluyang umalis ang lalaki na yon. Kabilang din sa mga pamamaraan ng mga salafus saleh sa paghubog ng kabataan ay ang pagtuturo sa kanila ng mabuting asal. Dinadala nila ang kanilang mga anak sa mga ulama upang matutumunan ng magandang pag-uugali bago kumuha ng kaalaman mula sa kanila. Dapat nating tandaan ito. Sa bawat talibul ilm, nauuna ang pag-uugali, mabuting asal, bago yung kaalaman. Kabilang sa mga naisalaysay na bili ni Ibrahim ibn Habib sa kanyang anak ay yung kanyang sinabi, "Ya bunay, itil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadyihim fa inna dhalika ahabbu ilayya laka min kathirin min al hadith." O anak ko, sumama ka sa mga fuqaha at mga ulama. Matuto ka mula sa kanila at kunin mo ang kanilang magandang asal, mabuting pag-uugali at tamang pamamaraan ng pamumuhay. Sapagkat mas minamahal ko na makuha mo ito kaysa sa makapakinig ka ng napakaraming hadith. Subhanallah. Naiulat din sa mga pagtitipon ni Imam Ahmad, rahimahullah, mahigit 5,000 tao ang dumadalo sa kanyang pagtitipon. Wala pang 500 sa kanila ang nagsusulat ng mga aralin, samantalang ang karamihan ay naroon upang matuto mula sa kanya ng mabuting asal, magandang pag-uugali at marangal na mga tindig. Kasama rin sa kanilang pamamaraan ng mga salafus saleh ang paggabay sa mga kabataan na dumalo sa mga halaqah ng Quran at ng ilm. Pinagsikapan ng mga salaf na turuan ang kanilang mga anak ng Quran at palakihin sila sa pagbabasa nito, pagsasaulo nito, pagninilay sa mga kahulugan nito, at patuloy na pag-uulit nito upang hindi nila makalimutan. Sa tindi ng kanilang hangarin na maikabit ang puso ng kanilang mga anak sa Quran, ang ilan sa kanila ay kapag natapos ang pagbigkas ng buong Quran, ay tinitipon ang kanilang pamilya at mga anak. At pagkatapos ay nananalangin, nagdudua para sa kanila. Sinabi ni Ibn Khaldun, "Ta'limul Quran lil wildani shi'arun min sha'airi min al-millah." Shi'arun min sha'airil millah. Akhadha bihi ahlul millah wa daraju alayhi fi jami'i usurihim. Ang pagtuturo ng Quran sa mga bata ay isang sagisag mula sa mga dakilang tanda ng relihiyon.
ito ay pinanghawakan ng mga tagasunod ng relihiyon at ipinagpatuloy nila ito sa lahat ng kanilang mga panahon. At hindi sila nanghihinayang na gumugol ng mahalaga at mamahaling bagay upang maturuan ang kanilang mga anak. Kahit pa yung mga bagay na mahalaga sa kanila, hindi yun nakhadlang sa kanila. Sinabi ni Hisham ibn Ammar, Ba'a abi baitan lahu bi'20 dinaran wa jahazani li talabil ilmi wal hajj. Ipinagbili ng aking ama ang isa niyang bahay sa halagang 20 dinar. At ginamit niya ito upang maihanda ako sa paghahanap ng kaalaman at sa pagsasagawa ng hajj. At pinagsikapan ng ating mga salafus saleh na ang kanilang mga anak ay maglakbay upang maghanap ng kaalaman kahit pa nangangahulugan ito ng mahabang paghihiwalay sa kanila. Si Baqi ibn Makhlad ay naglakbay mula sa kanyang bayan sa Andalus patungong Baghdad upang maghanap ng kaalaman sa ilalim ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ang buong paglalakbay na ito ay ginawa niya sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Gayon din si Ibn Manda ay naglakbay sa paghahanap ng kaalaman noong siya ay 20 taong gulang. At alam nyo ba mga kapatid, hindi siya nakabalik sa kanyang bayan hanggang sa siya ay 65 taong gulang na. At noon ay isa na siyang matandang alim, matandang pantas. Kabilang din sa pamamaraan ng mga salafus saleh sa paghubog sa kabataan, ang paggabay sa kanila tungo sa mabubuting kaibigan. Sapagkat mga kapatid, ang isang tao ay naaapektuhan, naiimpluwensyahan ng kanyang mga kasamahan, maaaring sa mabuti o sa masama, at walang higit na makatutulong sa paggawa ng kabutihan kaysa sa isang matuwid na kaibigan. Sinabi ni As-Sulami, wajibun, tungkulin, obligadong ito, alal mu'min, an yajtahida fi mu'asharati ahlil khair. Tungkulin ng isang mananampalataya na magsikap na makisalamuha sa mga taong mabuti. At ganun din pinayuhan ni Ja'far ibn Muhammad ang kanyang anak sa pagsasabing, Ya bunay, o aking anak, man khalatal ulama wukir. Anak ko, ang sino mang makihalubilo sa mga ulama ay pararangalan. At sinabi din ni Tawus ibn Kaysan sa kanyang anak, Ya bunayya, sahibil uqala, tunsab ilayhim, wa in lam takum minhum. Anak ko, samahan mo ang mga taong may karunungan upang ikaw ay maibilang sa kanila kahit hindi ka pa katulad nila. Subhanallah mga kapatid. Isa rin sa mga katangian ng pagpapalaki ng mga salafus saleh sa mga kabataan ay ang pagbibigay pansin nila sa mga may natatanging kakayahan at talento. Okay? Tinitingnan nila yung bata at isinaalang-alang nila yung mga kakayahan nito. At patungkol dito mga kapatid, sinabi ni Ibnul Qayyim na nagbibigay ng payo sa mga tagapagturo at mga magulang. Paidha ra'ahu Hasan al-Fahmi, sahih al-idrak, tama ang kanyang pag-intindi, jayyid al-hifz, magaling sa pagsasaulo, wa'iyan, at may malalim na pagkamalay at pag-unawa, fahadhihi min alamati qubulihi. Ito ay kabilang sa mga palatandaan na siya ay karapat-dapat tanggapin. Wa
tahiyatihi lil ilm, at inihanda para sa paghahanap ng kaalaman. Liyankushahu fi lawhi qalbi, upang maitanim ang kaalaman sa talaan ng kanyang puso. Madama khaliyan, habang ito ay wala pang ibang nakaukit. Fa innahu yatamakkanu fi, sapagkat ang kaalaman ay matitibay na mananatili rito. Wa yastaqirru, magiging matatag. Wa yazku ma'ah, at lalo pang lalago kasama niya. Wa in rahu bi khilafi dhalika min kulli wajh, ngunit kung makita niyang kabaligtaran nito ang kalagayan niya sa lahat ng aspeto. Wa huwa musta'iddun lil furusiyya, at siya ay may likas na kahandaan sa pagiging mangangabayo o kaya mandirigma. Wa asbabiha min ar-rukub, at sa mga kasanayang kaugnay nito gaya ng pagsakay, warrami, pagpapana o kaya yung archery, wal la'ibi birrumh, o kaya yung pagsasanay sa sibat. Wa annahu la nafadha lahu fil ilm, at wala siyang sapat na kakayahan sa pag-aaral ng kaalaman. Walam yukhlaq lahu, at hindi iyon ang kanyang likas na hilig o kakayahan. Makkanahu min asbabil furusiyya, ay dapat siyang tulungang magpakadalubhasa sa mga kasanayan ng pagiging mandirigma. Wa tamarruni alaiha, at sanayin siya rito. Fa innahu anfa'ulah, sapagkat ito ang higit na kapaki-pakinabang para sa kanya. Si Ibnul Jawzi, ang kilalang mangangaral, ay isa sa mga bunga ng mahusay na paggabay ni Sheikh Abul Qasim al-Balkhi. Nang makita ng kanyang guro ang kanyang pagkahilig sa pangangaral, hinikayat niya ito. Tinuruan siya ng ilang pananalita, at pagkatapos ay pinatayo siya sa mimbar upang magsalita. At gaano siya katanda noong panahon na yon? 13 taong gulang pa lamang siya. Gayon din si Ayyub As-Sakhtiyani ay may anak na nag-aaral sa kutab, no? Paaral ng Quran. Nang makita ang kanyang kahusayan, ipinaghanda siya ng isang mimbar at pinagsalita rito. Kabilang din sa mga pamamaraan ng mga salafus salih ang pagiging mabuting halimbawa, sapagkat ang tao ay higit na naaapektuhan ng kanyang nakikita. Yung nakikita niyang ginagawa kaysa sa naririnig niyang sinasabi. Sinabi ni Utbah bin Abi Sufyan sa tagapagturo ng kanyang anak. Okay? Sinabi niya sa ustaz ng kanyang anak, liyakun awwalu islahika liwaladi. Ang una mong paghubog sa aking anak, islahaka linafsik, ay ang paghubog mo muna sa iyong sarili. Fa inna uyunahum ma'quda bik, sapagkat ang kanilang mga mata ay nakatuon sa iyo. Falhasanu indahum ma sana'at, kaya ang mabuti para sa kanila ay ang ginagawa mo. Wa qabihu indahum ma tarakt, at ang masama para sa kanila ay ang iniiwasan o iniiwan mo. Yun ang sinabi niya sa guro ng kanyang anak. At nagbabala rin si Ibn Miskaway laban sa pag-iwan ng pagpapalaki sa mga anak sa mga katulong, dahil nangangamba siyang maimpluwensyahan sila ng asal at mga gawain ng mga ito. Hindi natin minamaliit yung mga katulong, pero pinag-iingat lamang. At isinalaysay ni Ibnul Jawzi tungkol sa kanyang sarili. Ano ang kanyang sinabi patungkol sa kanyang sarili? Annahu kana yata'atharu, tunay na siya ay naaantig, bibukai ba'di syuyukhihi,
sa pag-iyak ng ilan sa kanyang mga guro. Akthara min ta'athurihi, nang higit pa kaysa sa kanyang pagkaantig bi'ilmihim, sa kanilang kaalaman. Ibig sabihin nito, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang pagiging tapat, yung takwa sa Allah, at taimtim na damdamin na nakikita niya sa kanyang mga guro ay mas malalim ang naging epekto sa kanyang puso kaysa sa kanilang itinuturo. Ito ay nagpapakita ng malaking impluwensya ng mabuting halimbawa, yung pagiging qudwatus salihah. No? Pagiging magandang halimbawa sa paghubog ng isang tao. Sa pamamagitan ng ganitong seryosong paraan ng pagpapalaki at paghubog, nagtagumpay ang mga salafus salih sa paglinang ng mga salinlahi ng mga kabataang matatag, matuwid, at may kakayahang gampanan ang mabibigat na tungkulin at pananagutan. Nagbunga ang kanilang mga pamamaraan ng mga dakilang huwaran sa kasaysayan ng ummah. Isa sa kanila, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay si Imam Ash-Shafi'i. Nabasa niya ang buong Quran sa edad na 7 taon. Naisapuso niya ang Al-Muwatta sa edad na 10 taon. At nagsimula siyang magbigay ng mga fatwa sa edad ng 15 taon. At sino ang hindi nakakikilala kay Imam Al-Bukhari? Ang pinuno ng mga muhaddithin at may akda ng Sahih Al-Bukhari. Ang dakilang imam na ito ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding pagmamahal sa hadith ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa edad na 16 na taon ay nabasa na niya ang mga kilalang aklat ng hadith. Hanggang sa sinabi ng ilang mga ulama, innahu kana yahfazu wa huwa sabiyun 70,000 hadithin sarda. Noong siya ay bata pa lamang si Imam Bukhari, 70,000 hadith ang kabisado niya ng tuloy-tuloy. Naglakbay siya sa iba't ibang lupain upang matuto mula sa mga dakilang guro ng hadith. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng kaalaman hanggang sa nahigitan niya ang kanyang mga kasabayan at naging imam ng mga imam sa larangan ng hadith. At actually, sinabi pa ng ilang mga ulama tungkol kay Imam Al-Bukhari, kullu hadithin la yu'rifuhu al-Bukhari falaysa bihadith. La ya'rifuhu al-Bukhari falaysa bihadith. Ang hadith na hindi alam ni Al-Bukhari ay halos hindi na maituturing na hadith. At alam ba ninyo na si Imam An-Nawawi ay namatay sa edad na 40 taon. Ngunit nakapag-iwan siya ng napakalaking pamana ng kaalaman na naging tanyag sa buong mundo ng Islam. At gayon din, si Sibawayh, no? Itong si Sibawayh, ang dakilang imam ng Arabic grammar, ay sumulat ng aklat na naging pangunahing sanggunian sa agham ng wikang Arabic habang siya ay bata pa. At namatay siya sa edad na 32 taon. At ang bayaning mandirigma na si Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi ay nagbukas sa lupain ng Sind na kinabibilangan ng mga bahagi ng kasalukuyang Pakistan at India. Nang siya ay 17 taong gulang pa lamang, itinatag niya ang unang estadong Islamiko sa India at namatay sa edad na 23 taon. Samantalang si Sultan Muhammad Al-Fatih ay naging pinuno habang siya ay bata pa. At sa edad na 21, nabuksan niya ang Constantinople. Napakarami pang maaring banggitin tungkol sa mga kabataan ng mga salaf. Ngunit sapat na ang mga halimbawang ito upang itaas ang ating mga mithiin
at palakasin ang ating determinasyon. Kaya kayong mga magulang at mga tagapagpalaki ng kabataan, ikwento ninyo sa ating mga kabataan ang tungkol sa kanilang mga matutuwid na ninuno, kung paano sila namuhay at ano ang kanilang pinagkaabalahan. Buhayin ninyo sa kanilang mga puso ang alaala ng mga dakilang kabataang ito. Hikayatin ninyo silang tularan sila at sundan ang kanilang mga yapak. Humugot kayo ng mga aral mula sa mga buhay ng ating mga matutuwid na mga salafus saleh sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Makikita ninyo ang bunga nito. Ano ang bunga nito? Kabutihan para sa inyong mga anak. Pakinabang para sa inyo. At ganun din kapakinabangan para sa lipunan. At kayong mga kabataang Muslim, kayo ang pag-asa ng umma na ito. Pinatutunayan ng realidad na walang pagbangon ang alinmang sambayanan maliban sa pamamagitan ng kanilang mga kabataan. Ang mga kabataan ang haligi ng mga bansa. Ang lakas nito at ang pinagmumulan ng pag-unlad nito. Kaya huwag ninyong sayangin ang inyong oras sa mga walang kabuluhang bagay. Ang inyong mga salaf ay mga kabataan ring katulad ninyo. Wala silang pinagkaiba sa inyo bilang tao. Ngunit mas mataas ang kanilang mga mithiin. Mas matibay ang kanilang hangarin. At nagsikap sila ng buong tiyaga. Dahil dito, naisulat ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng karangalan. Kaya't, para sa mga kabataan, tularan ninyo sila. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum. Inna tashabbuha bil kirami falah. Kaya tularan ninyo sila. Kung hindi pa ninyo kayang maging katulad nila, magsikap man lamang kayong tularan sila sapagkat ang pagtulad sa mga mararangal ay nagdadala ng tagumpay. At mag-ingat kayo, mga kabataan, sa mga huwad na huwaran na inihaharap sa inyo ng inyong mga kaaway. Mga huwad na mga bayani at mababang mithiin upang ilayo kayo sa kasaysayan ng inyong mga matutuwid na ninuno at sa inyong tunay na kaluwalhatian. At tayo ay dapat pumili ng mga taong kailangan nating sundin. Hindi yung mga taong gagawin nating model, samantalang sila ay nakadamit, pero parang humut-hubad. At tayo ay magpakupkup sa Allah laban sa fitna ng mga huwad na modelo na ito.